Magandang tanghali sa inyo mga kapatid sa spiritual. Ay maganda na yun tayo sa librong aklat ng ang Atardar. Tapos na tayo sa 10 minutos. Hindi ko na pinagpatuloy kasi medyo masay lang yun. Ang kalati nun ni gamit sa kaliwa. Ngayon dito tayo sa libro ng Atardar, ha? Ayan, Atardar. Sa unang pahina tayo, mag-umpisa tayo. Ito ko lang sa inyo ang libro ng Atardar. Ayan. So pag-aaralan natin yan, tatalakayin natin, ha? Basahin ko muna sa inyo ang unang pahina. Maunang salita. Marami ang lubas na aklat ukol sa lihim ng karunungan. Lahat halos ay pawang naukol sa mito ng Infinito Deus. Infinita Animasola Solo Ojo de Dios. Santo Cristo, mga karunungan, 7 Arkangeles at iba pa. Ngunit wala pa halos tumatalakay sa tinatawag na Atardar. Sa bahaging ito ng aklat, ibabahagi ko ang ilang lihim ng kagamitan ng Atardar at ang mga tinipon ng mga sagradong usal dito. Ito ang unang basag ng Atardar. Atardar, Tadarma, Adagad, Ragigar, Dragada, Amradat, Radrata. Iyon ang basag ng Atardar. Malagang maunawaan na ang Atardar ay hindi lamang basta sangkap sa katawan, kundi ito ay isang uri ng dibisyon sa may kapal upang makatamo ng sapat na biyaya ng katawan at kaluluwa. Ang nag-iingat ng ganitong uri ng galing ay katumbas ng pag-iingat sa sarili. Gamit ang Atardar sa pandipesa sa katawan laban sa masamang kapwa, sa mga panggagamot, sa mga rebelta na ginagawa ng masama. Ito din ang laban sa mga maligno at laman lupa na hindi may kakaila na nakapagbibigay ng kapinsala sa ating katawan lupa. Kaya pakaingatan ang mga natala sa aklat na ito. Ito ang aklat ng Diyos ng mga hukbo, ang Atardar, Daradar, Martabar. Unang bahagi ng Atardar. Ang nakaarko na makmamitam Saldedas, Lumpakas, Periit, Abobis, Kapaksak, Kopnum, Panaptam, Sabab, Paap, Saras, Mamumom. Makikita ngunit dapat mabatid ng gumagamit na ito ay ito nga kaya ang tamang na nakalagay. Nararapat lamang na suriin ito sa kanyang sa kanyang morphological na analysis. Ang tunay na kayarian ng kanyang salita. Ayon sa mito ng Espiritu Diyos, ang Makmamita ay isang kanyang lihim na pangalan. Sa kabuuan, Makmamita main pamain. Ano nga ba ang kayarian ng Makmamita? Ang salitang ito ay mula sa salitang Latin na magnum, meam, o nangangahulugan, ako ay dakila. Ang saldedas naman ay nangangahulugan ng ang pinanggalingan ay saldedos, ang mga kawal. Ito naman ang umaakma na nakalarawan na bilang Diyos ng mga hukbo. Ang lumpakas ay lumakas na galing sa salita ng Syrian na nangangahulugan ng digmaan. Ang periit ay per at et na nangangahulugan ng sa pamamagitan at ang abobis ay adbobis na nangangahulugan sa inyo. Ang kapaksak ay lapasak
nangangahulugan sa kapayapaan, at ang opnum naman ay mula sa salitang corpus. Dito ay maaaring magkamali ng lagay ang gumawa ng taladro o larawan sa halip na corpus o katawan ang nailagay ang opnum. Ang panaptam naman ay mula sa salitang Grego na ang pan at apta ay nangangahulugan ng lahat ay may angat. Ang sabab naman ay mula sa Amerikanong aba, nangangahulugan ng ama. Ang paap ay parax, nangangahulugan na iltas. Ang saras ay sarsas o di kaya ay sarak, na pangalan ng Diyos na nakakapigil ng pamiminsala na kapwa. At ang mamumum ay isa ding pangalan ng Diyos na ginagamit ng pansalikop o poder. Number 2. Berubam. Ito ang bel tues o sinturon ng Atardar. Ayon sa iba, ito ay isang pangalan ng Atardar. Sabi naman ng iba, ito ay susi o taladro ng Atardar. Sa ibang mag-aanting, ito ay berbuam na dili iba na ngalan ng Diyos. Ayon sa karunungan ng Diyos ay sinulat ni D. Milesius T. Sabino ang basag ng Bernabal, El Tasabaut, Rexum, Urka, Surka, Barsabal, Atardar, Morpe Sanoiin. Ito ang basag ng Berubam. Yan kapatid yan. Yan ang basag nga. Ang kaktusi, kung ang ating bibigyan ng pasin ay katagang ito ay hindi nawawala sa larawan ng Atardar, nangangahulugan ng isang mahalagang mga salita. Ang salitang ito ay mula sa isang Latin na pactus, et pax tuwi, nangangahulugan na magaganap ang kapayapaan at kapayapaan sa inyo. Ngunit ito rin ang ginagamit na lamang ng pangpoder ng Atardar, ngunit sa totoong gamit nito ay panglumay sa kapwa. Ang A at B, madami ang naghahangad na malaman kung ano ang ganap na kahulugan nito. Madami lumabas na bagay, nagbigay ng kanya-kanyang interpretation. Mga nagsasabi na ito daw ay ngalan ng dalawang nuno na nakasalitid na mundo, o kay dalawang nuno naghahawak ng araw at buwan, at mga pawang inilagay ko dito at ilang aking mga koleksyon mula sa isang kaibigan. AB, Nasag, Aok, Budo. Ito ang isa sa mga ordinaryong kahulugan ng AB na ginagamit ayon sa mga mag-aanting ay susi ng Atardar, o kaya naman ay ngalan ng dalawang nuno na nasa magkabilang ng Atardar. Number 2, AB. Sa ilan sila ay tinatawag na Abunatak o Madak, na pawang pangalan ng dalawang nuno na naghahawak sa araw at buwan. AB. Number 3, AB, ang Pilamberbum. Ito naman ay tinuturing na lihim ng ngalan ng Diyos sa digmaan na tumutukoy sa infinito Diyos na anyong mananabas. Number 4, AB, Atma, Vishnu, isang salita mula sa saling Sankrito na tumutukoy sa simbahan, sinasambang Diyos ng taga-India na ang kahulugan ay Diyos ng mapapaksa. Number 5, AB, Aba, Bauel, isang salitang Herbeo na kilala ng Diyos na lumikha ay Diyos na Ama ng makapangyarihan. AB 6, AB Alpha Omega. Minsan tinangka ng ilang mga mag-aaral ng lihim na karunungan na ito ang pinakahulugan ng AB upang tugunan ang pagtutungkol sa Atardar bilang Alpha Omega, Diyos ng mga hakbo. Ngunit sa kakonting na ang tumangkalik dito sa halip ay iniwan ang salitang sistema ayon sa kanilang
Hindi pwede ito sapagkat letrang O, omega, O, pinutugma sa B, nakaletra sa larawan ng Atardar. 7. Paunawa. Ang mga kalugan ng AB ay tinala o dito pawang mga gamit pambasbas sa kagamitang Atardar. Pwedeng gamitin kahit alin sa 6 na nabanggit. Ang nakabalabal sa Atardar, ito at tumutukoy sa 24 matatanda na patirpa sa palibot sa trono ng Diyos sa langit. Mahaba ang Latin ng 24 ito. Habet, ano, preterpum, haexham, constabalo, tolensni, nonondimite, palasusinter, aspi antibo, arasupilia, nube subdensa, nomstromte, letali burnus, elihetibus purum, amat bideri, henstura, nudan turosa, arumdudator, subs hestus disit, muutalita tir dererit, Luis Serorbe, Tramindra Kuhus, suspente susumhensit, dipenditis dei, no endisim, gracaego. Yan ang 24 ng Atardar na tumutukoy sa matatanda. Ang EX sa iba ito ang nangangalugan ng EUAE at EEAE na pawang pangalan ng Diyos sa nakagaan yung lalaki at babae. Ngunit dapat mabatid na iba na mali ito. Nakita ng ibang EEBAE at EEMAE tumutukoy na lalaki at babae nilikha sa mga titik na letra ng Atardar. Ito ang tumutukoy sa kanyang pangalan na gaganapan bilang Diyos ng lahat. Narito ang kalugan ng salita. EUAE immortal, basag ito. Toris, Eloi, Urkamitam, Tamesis, Hiyo, at sa mga AE, Ehoho, Eksak, Adonamiam, itong ta. Ang Salbum Pactum Nobis Egosium, ang katagang ito ay malimit ituring ng tabak ng Atardar, ngunit dapat mabatid na hindi ito naukol doon sa mga saling ito. Ito ay ginagamit ng pagkaligtasan kung ikaw ay may mga kasama. Tambitin lamang ito ng sundan ang Atardar salve nos amen. Ito ay kaligtasan ninyo sa mga panganib. Ang kalugan ng Salbum Pactum Nobis ay magaganap. Naawa ang kaligtasan sa amin nawa. Ang 7 birhen na sila ayon sa lihim na kasaysayan na makakasama ng Diyos Empinito na panahon na siya ay nagpapakilala ng iba't ibang niyang nilikha ng 7 birhenes na ikaw ay tinuring na kasanggunin ng Diyos sa paglikha ng mga ito. Ang Rosa Mundi o Amhumam, ang 7 ito ay mabisang pangalan laban sa masama. Hanggang dito muna lang tayo mga kapatid. Medyo mahaba to sa libro to. Pero sa bukas na uli tayo magpapatuloy. Ito sa ikalawang bahagi nito. Ang unang bahagi ay basan natin. Magandang tanghali mga kapatid. Espiritual Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Commander na ligaya. Magandang umaga po. Kapatid ko sa Espiritual dito sa Luzon, kay Parang Perdi. Magandang umaga rin kay Parang Limbo, kay Alcazar. Magandang umaga sa inyo lahat, mga kapatid ko rin sa mga spiritual na nasa Laguna.
Magandang tanghali, umaga, tanghali, magandang umaga. Bukas na ulit tayong kapatuloy. Magandang tanghali.